ganon. Nagkataon lang yan based on my analysis na yung si Mr. MVP at saka si Divine nandito sa panel. Dinibank ni Boss Batikan, isang lifeguard at eksperto sa dagat, ang naging pahayag ni Secretary Remulla sa kanyang interview sa Billionaire News Channel. Kaugnay ito sa nangyari kina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora noong June 8, 2026. Ginawan ito ng video ni Boss Batikan dahil na rin sa kahilingan ng kanyang mga followers at tagahanga ni Rene na ipaliwanag at suriin ang naging pahayag ng kalihim. Kung ating matatandaan, ayon sa pahayag ni Secretary John Vic Remulla, natangay ng rip current ang mga manlalaro at kaya naligtas ang dalawang player dahil sa patalon-talon hanggang sa napunta sa ibabaw. Pero ayon kay Boss Batikan, hindi talaga napunta ang ibang player sa rip current kundi nalukot lang sila ng alon. Yung 18, based on my analysis, hindi talaga sila napunta sa rip current. Nandito kasi sila sa bagsakan. So ang tendency niya, nalukot lang sila. Yun. Hindi yung kwento na nakaligtas sila sa rip current, tatalon-talon lang. Huwag niyong sisirain yung principle ng science. Science can't lie. Science can't lie. Iyan ang matapang na binitawan ni Boss Batikan, Science Can't Lie. Ginawa niya ito ng video para linawin ang katotohanan. Bilang isang eksperto at lifeguard sa dagat, ipinaliwanag niya na hindi talaga napunta ang 18 na players sa gitna ng rip current. Sa halip, nasa mismong bagsakan sila ng alon habang nakahanay sa tubig na hanggang biwang. Dahil sa lakas ng salpukan ng alon at sa pattern ng tubig, nalukot at nalunod sila sa bagsakan at hindi dahil natangay sila ng rip current tulad ng sinasabi sa ilang kwento. Ginamitan pa niya ito ng sarili niyang drawing para mas visual at madaling maintindihan ng lahat ang technical na galaw ng alon at para mas maunawaan natin ang buong paliwanag at kung ano ba talaga ang nangyari noong araw na yun kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Panoorin natin ang pahayag ni Boss Batikan. Kahit sino ay maintindihan ang kanyang paliwanag dahil bukod sa Tagalog, inisa-isa rin niya ang bawat detalye. Narito sabay-sabay natin panoorin ang buong video. Magandang araw mga boss. Marami kasi nagre-request na i-debunk ko daw yung pahayag ni Secretary Remulla. Noong una kasi hindi ako makasagot kasi hindi ko pa napapanood yung video niya. Kahapon may nag-send sa akin ng video. Interview niya ito doon sa Billionaire News. Marami silang pinag-usapan doon. To cut the story short, tinanong siya ni Corina, ano nakaligtas sa trahedya yung dalawang hindi marunong lumangoy. Yun nga, pareho lang din doon sa mga ideya na dinibunk natin ng mga nakaraang video. Yung parang isang tamasagan. Lubog sa sipid, tapos tatalon. Tapos sasabihin, help! Ganon. Pero kung ako ang tatanungin, mas nararapat siguro yung ginawa ni Secretary is kumonsulta muna siya sa mga eksperto na may kinalaman sa rip current. That time kasi marami nang napid sa kanya na information coming from investigating body, NBI and CIDG. So yun nga mga boss, ididibang natin yung statement niya using my illustration. Kasi sa mga statement at sa official report ng CIDG, yung mga player naka-single line, nakapaganyan, nakapahaba sila. Tapos yung lalim ng tubig nito is hanggang baywang. No, hanggang baywang. So ibig sabihin, kung nasa hanggang baywang ang lalim ng tubig itong area nito, yung pa-straight na to hanggang baywang, nandun sila sa area ng bagsakan ng alon. Ulitin ko, nandun sila sa area ng bagsakan ng alon. Na-discuss natin sa mga nakaraang vlog natin, ang bagsakan ng alon, yun yung pinakamalakas na pwersa ng alon. At yung alon sa lipit, may pattern. Depende yan kung anong man. Tungo tayo doon, kung hindi ako magkakamali, yung pattern ng alon, 12 na maliliit, at saka 7 malalaki. So, yun yung pattern niya that time. Kasi yung pattern na yun, hindi yung constant Umi-iba-iba yun, depende sa buwan. Balik tayo doon sa pattern. Assuming yung time na nagdadagin sila, ang alon ay 12:7. 12 na maliliit, tapos 7 na malalaki. Ang analyze ko dito, nung nandito pa sila at umaalon na hanggang bewang lang yung tubig, yung siguro yung may 12 na alon na maliliit pa lang. Kaya tiwala sila na mababaw lang. So ayan, hanggang dyan. Tapos, di ba, mauubos na yung 12 na alon na maliliit. Babalik na yung 7 na alon na malalaki. Doon sila na wipe out. Nung una, di ba, akala ng marami ang nalunod lang itong 4. Pero hindi po. Lahat po sila na wipe out. Yan. Nung na-wipe out, ang alon pa ganon. Okay? Yung alon pa ganon. Nagkataon lang yan based on my analysis na yung si Mr. MVP at saka si Divine nandito sa panel. Kasi ang alon, di ba, assuming ito yung pangpang nasa taas, Pacific Ocean. Paghampas ng alon pataas, hindi po yan babalik ng sabay-sabay pababa. Magka-curve siya, magpuporm na parang ovarie, papaganon.
Tapos may sunod na ulit na alon, pag ganon, bali ang magiging takbo ng tubig, patulak to, tong left and right ko, tapos paatras tong gitna. Nagkataon na yung dalawa ay nasa panel. Okay? Yung 18, hindi talaga sila napunta sa rep current. Nalukot lang sila kasi yung area nila is nasa bagsakan ng tubig. Yun. Hindi yung kwento na nakaligtas sila sa rep current, tatalon-talon lang. Huwag niyong sisirain yung principle ng science. Science can't lie. So ulitin natin. Although 13 lang to. Yung 18, based on my analysis, hindi talaga sila napunta sa rep current. Nandito kasi sila sa bagsakan. So ang tendency niya, nalukot lang sila, akala siguro nila napunta na sila sa rep current. Kasi ang rep current, hindi naman ganong malawak yun eh. Ang pinakamalawak na nakita ko, nag-walk through ako doon is 12 meter. Minsan nga, mayroon ng 6 feet yan eh. Yung panel na to, minsan 6 feet lang. Pero minsan may 12 meter. Depende yan, ano. Tapos transient rep current, malikot nga, lumilipat-lipat. Yun siguro ang naging dahilan, bakit nakasurvive yung 18. Yung ganong explanation, mas katanggap-tanggap kaysa sasabihin nyo na tumalon-talon kayo tapos nakasurvive kayo sa rep current. Napakahirap paniwalaan nun. At saka ang rep current, hindi po yan buong baybayin may rep current. Ano lang yan, may spot-spot lang siya. Okay? Sana po nakatulong yung pangit kong presentation na to kasi wala akong talent mag-drawing eh. At doon naman kay Secretary, Sir, wala po akong gustong palabasin dito, wala po akong gustong patunayan sa'yo. Ang akin lang naman is clear yung explanation. Doon naman sa nagtatanong sa akin kung bakit walang mga player na inirekomenda ang kakasuhan. Ito po yung sagot ko sa inyo dyan. May kinalaman po dyan yung magiging resulta ng forensic autopsy. Yung po ang makakasagot sa mga tanong nyo na yan kung bakit hindi sila nakasuhan. Magandang araw mga boss. Sa video ito, susubukan nating linawin ang mga argumento doon sa comment section. Ito yung ginawa kong video kahapon at ang daming argumento dito sa comment section. Unang argumento, hindi daw magkatabi si Rene at si Divine. Ito kasi yan mga boss, Kumuha tayo dito ng information sa mga nahuhuling grupo at kumuha tayo dito ng information sa mga naunang grupo. Ang nakuha nating information dito sa mga bandang huli, ang sabi nila, si Rene at si Divine nasa bandang harap nila. At hindi nila masagot kung sinong magkakatabi. Wala makapagsabi kung sinong katabi ni Rene at kasatabi ni Divine. Nagtanong din tayo dito, ang sabi nila, si Divine at si Rene sa bandang likuran nila. No. Walang nakakasagot nito kung magkatabi sila o hindi. At wala rin tayo makitang digital evidence na magkasama sila at hindi sila magkasama. Pero base sa nakalap nating impormasyon, positive na si Rene napunta sa rep current. Kasi nga, nung may malakas na alon, nakita pa nila to si Rene na lumutang at nagbabackstroke. Pilit ko mawala sa alon. Pero si Divine, after nila ma-wipe out, hindi na nila to nakitang lumutang. Si Rene, kaya nakapag-backstroke pa, ang assessment ko ito, marunong naman talaga siyang lumangoy. Kahit yung mga nakasaksi sa pangyayari, hindi nila masabi na magkatabi si Rene at si Divine. At hindi nila masabi na hindi magkatabi. Doon naman sa ikatlong argumento, hindi daw sila straight line. Vertical line daw sila. Yan. Actually, wala kami nakuha gantong information. Nung nalunod sila, vertical line, wala kami nakuha ganyan. Pero sige, gagamitan natin to ng logical analysis. Unang tanong, kung vertical line sila, anong ginagawa nila nung bago sila malunod? Nagwa-water training. From the word itself, water training. Ngayon, di ba, assuming ito, 20 to, kasi di magkasya kayo, pinag-drawing natin. Para mabasa mo, kung naka-vertical line ka, ulitin ko para mabasa mo itong nandito, o kaya nandito sa last element, ay kailangan mo munang lunurin yung mga banda rito. Kasi yung ilalim ng dagat dyan is pa-slope, kantilado. Maliban na lang doon sa harap ng resort, hindi gano'n siyang kantilado. Pero doon sa pinaglunuran nila is kantilado yung part na yon. Ngayon, kung babasahin mo to, bago umabot sa sakong, yung tubig, lunod na yung iba dito. Baka lunod na yung 10. Kung nakapaganito. At saka walang nagwa-water training ng paganito. Straight line talaga yan. At ito rin yung basehan namin para mag-change kami ng stand na sinasabi namin na dapat hazing ang ikaso sa mga coaches. Kasi may nakuha kami nitong information na may isang player dito na may phobia sa tubig. Siyempre, kung may phobia ka sa tubig,
hindi ka talaga willing pumunta sa tubig. Yung water training na yun, hindi niya talaga gustong gawin. Kaso dahil napipilitan siya sa mga coach niya, kaya niya ginawa. Ang isang bagay na delikado at pinapagawa sa'yo with pressure, pasok po yun sa hazing. Balik tayo doon kay Rene, yung information na nakapag-backstroke pa siya, ibig sabihin nakalangoy pa siya. Sa ibang player, hindi nila ma-identify yun na nakita nga nila o hindi. Pero yung iba, nagsasabi, nakita nila. Nauunawaan natin yung statement na yun, na yung iba, nagpo-confirm, yung iba hindi. Kasi nga, galing sila sa trahedya. Pag galing ka sa trahedya, ang unang iisipin mo, iligtas mo yung sarili mo. So malamang yung iba, focus sa pagsisave. Doon sa mga naunang vlog ko mga boss, discuss natin doon kung paano natin ini-interpret ang isang insidente, di ba? Sinasabi natin, yung isang insidente, may tatlong version yan. Unang version ng mga witness. Pangalawang version is yung version ng investigador. At ang pangatlong version ng katotohanan. At yung tatlong version na yon, hindi yun laging magkakamukha. Lalong-lalo na sa time frame. Pero huwag kayong mamimislead. Yung mga minimal discrepancy, kinukonsider natin yon. Pero kapag yung kwento is pulido, walang kabutas-butas, pulidong-pulido, medyo alarming tayo sa bagay na yon. Baka may script. O kaya, yung minimal, common kasi yan, yung minimal discrepancy. Kasi subukan yung mga boss, kung may kakilala kayo na higit sa 5 na na-involve sa matinding trahedya, kausapin nyo siya magkahiwalay. Hindi sila pareho ng kwento. Alam mo kung bakit? Kapag na-involve ka sa matinding trahedya, minsan may in-shock. Nag-iiwan yun ng kunting kalituhan eh. Kaya minsan talon-talon yung kwento. Ulit ko ha, kapag minimal na yung discrepancy, acceptable. Pero kapag sobrang obvious na, ay mag-isip ka na nun. Sa susunod na araw mga boss, i-discuss natin yung scientific evidence kung ano talagang totoong nangyari kay Bobet sa Aurora. Kung napakinggan nyo ng buo ang buong video kabayan, ano ang masasabi ninyo? Dahil napakalaking tulong talaga ng ginawang ito ni Boss Batikan. Isipin ninyo, wala naman siyang sahod o anumang bayad sa ginawa niyang pag-iimbestiga at pag-aanalisa sa sitwasyon. Pero naglaan siya ng oras, panahon at kaalaman para lang talaga makatulong sa pamilyang naghahanap ng hustisya at para malaman ng lahat kung ano ba talaga ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Narine Baterbonia at Divine Adili. Kaya kabayan, komento mo na ang iyong saloobin at pananaw sa ibaba. Maraming salamat.